Kumusta kapatid? Nalaman po natin na walang matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat lahat po tayo ay nagkasala. At ngayon po mga minamahal kong kapatid ay balikan po natin ang kalagayan o larawan ng isang tao nang likhain ito ng Panginoon. At ngayon po ay nais ko pong ibahagi dito po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1 sa talatang 26 hanggang 27. Ito po yung ating mababasa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae." Hallelujah. At ito po ang ating mababasa dito po sa English translation from the book of Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Let me share to you. "And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth the earth. God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them." Hallelujah. Dito po mga minamahal kong kapatid, ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon po sa kanyang larawan, ayon po sa kanyang wangis. Ang larawan po na sinasabi, ito po yung pagiging banal at walang dungis sa kanyang harapan. Alam po ba natin kapatid na napaka-espesyal po sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao, hanggat sa dumating po ang punto na nagkasala ang tao sa Diyos. Noong sinuway ni Adan at ni Eva ang Diyos na huwag kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Doon po pumasok ang kasalanan sa sanlibutan noong sila po ay kumain at sumuway sa ating Panginoon. At ito po mga minamahal kong kapatid ang ating mababasa dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5 sa talatang 12. Ito po yung ating mababasa. "Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala." At ito po ang ating mababasa sa English translation from the book of Romans, chapter 5, verse 12. Let me share to you. "Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." Hallelujah. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Dito po mga minamahal kong kapatid ay pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. At dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nagkaroon ng kamatayan. Ang kasalanan po na minamana po natin galing po kay Adan at Eva, ito po yung tinatawag na inherent sin or napamana sa atin. At sa susunod po natin na video ay alamin po natin kung ano po ba ang kabayaran ng kasalanan. Hanggang dito lamang po mga minamahal kong kapatid. Maraming salamat. Jesus loves you. Bye-bye and God bless.